Kadugtong po ito ng ating topic na Cybercrime Prevention Act 2012, Buhay Social Media. So kung napapasok po sa cyber libel, cyber oral defamation, cyber unjust vexation at iba pang uri ng cybercrimes, sa ibang mga video ko, nandun po yan sa aking TikTok account. Ayan, makikita nyo. Pero ito po ang ating mga steps. Ngayong araw na to, itong ating pag-uusapan. Step 1, ano ang mga hakbang? Ayan, agad i-screenshot o record ang mga online post at online account na nag-post kung saan makikita ang kanyang pangalan, litrato at iba pang impormasyon na matutukoy kung sino ang nag-post. Step 2, kung maaari kunin din ang URL. Halimbawa, HTTP, ayan, yung link niya, link to their account. Ayan, Juan de la Cruz.15, ganoon, yung mga social media account ng mga mismong online post. Step 3, ilagay ang inyong mga na-screenshot at mga URL sa isang online na document at ito ay i-print sa lalong madaling panahon para hindi mawala. Baka kasi nila baguhin yan. So, kailangan mo na yung ilagay na sa dapat niyang kalagyan. Kung meron namang voice o video recording, ilagay ang iyong mga na-record at mga URL sa isang USB o digital recording sa lalong madaling panahon para hindi rin mawala. Step 4, kontakin ang iyong common friends o kung sino man ang nakakakita ng online post at tanungin kung siya ay pumapayag na maging witness at mag-execute ng affidavit o salaysay sa naturang pangyayari. Step 5, pumunta sa city o municipal police station sa inyong lugar at iparecord o ipablatter itong taong ito. Pwede rin pumunta sa National Bureau of Investigation o NBI, ang police officer o investigador na namumuno sa mga kasong cybercrimes ay kukunin ang iyong salaysay at ang iyong mga testigo. Siguraduhin na mailalagay sa mga salaysay na tukoy sa post ang biktima o ang mga pahayag at deskripsyon na klarong tinutukoy ay ang biktima. Minasa. Step 6, ang police station o ang NBI ay tutulong sa iyo sa pag-file ng kaso sa prosecutor's office o piskalya. Pero tandaan na bawat police station o NBI office ay maaaring magkanya-kanyang kinaugalian na proseso na maaaring mag-require pa ng ibang dokumento o ebidensya. Ngayon, tumungo tayo sa step number 6. 6B. Ayan, so may 6, may 6A, may 6B. Ngayon, pwede din na direktang pumunta sa Public Attorney's Office o PAO o sa isang pribadong abogado para ma-file agad ang kaso. Step 7, kung ang kaso ay ma-file na sa prosecutor's office o piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga susunod na hakbang ng investigasyon. Step 8, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction o reasonableng kasiguraduhan ng pagkakasala ang iyong inaakusahan, ito ay iaakyat na sa korte at maaaring maisyuhan na ng warrant of arrest ang taong nag-post sa iyo. Ngayon, step 9, last po ito na step, kung tumatakbo na ang kaso sa korte, ang prosecutor o piskal na ay ang taga-usig ng kaso hanggang matapos ito. Maaari din kumuha ng pribadong abogado para humawak ng kaso. Pero mas maganda sa PAO tayo kasi para wala tayong anumang bayaran dahil tax ng bayan po ang magbabayad dito. Anyway, bukas pag-uusapan naman natin ang Data Privacy Act. Okay, minasan? So keep it locked dito lamang yan sa Digilo on Dream High sa 104.7 Dream Radio.